Wait. For yung ano po, maximum, yung FN po, no? Hindi po ito. Yung Oo, everything. FN yung, oo, dapat FN yan eh. Minimum coefficient of friction. Oo nga po yan. Dapat FX max. Kaya, saan galing yung ano niyan? Yung MAX is friction sine theta, normal force sine theta. Pwedeng gawin mo yung triangle na ano dyan. Tapos, check mo yung components ng friction at saka normal force. Redraw mo yung free body diagram including friction, mg, at saka normal force. Yun lang naman yung forces eh. Tapos tingnan mo yung components ng Fn, nung friction, at saka normal force. X and Y. I think kailangan mong ano yan. Kasi hindi pwedeng parehong sine theta yung friction at saka yung normal force. Kasi perpendicular yung dalawa sa isa't isa. Hindi ko na po na-factor in is the fact na yung friction pala is not moving along the. I mean, na-factor in na pala. Pero, kumbaga, So, ano siya, no? Perpendicular to the direction of motion yung friction. Katulad ng normal force. Kasi for example, dito, possible na going into the page yung car. Tapos, yung components ng friction at saka normal force perpendicular to the velocity. Actually, yan yung interesting na na is friction always in the same direction or opposite in direction to the velocity? Tapos, give an example. ganyan po mga po yung mas. Okay. Huwag mo include yung velocity dyan, ha? Kasi huwag mo lagi sa free body diagram. At saka wag mo nang include yung off the XY plane. Kasi ang ginagawa natin, titingnan lang natin yung on the XY plane mismo. Ang velocity is along Z. So yung paper is, or yung sinusulat, yung lighting surface mo, yan yung XY plane. Velocity is going to be either going into the page or out of the page. Yung center ng circle nandun to the right. So yung circle natin, titingnan natin side view.
may gawa kang triangle para dun sa friction. Para makita mo yung yung paano yung components. So friction is pointing down slope. Pag ganyan. So ngayon, ano yung x at saka y? Ano yung x at y axis? Hindi, nasaan yung x at y axis? Kaya, mag-share ako ng share ko yung screen ko. Pag ganun pala po yung X1. Yeah. Yan. So, yung x at y, horizontal at saka vertical. Horizontal, vertical. Yung friction at saka yung normal force, hindi along x and y. So, yung normal force is in the first quadrant, yung friction nasa fourth quadrant. Kaya, pakita ko yung share ko muna yung screen ko para makita mo mas makita mo yung setup. So, share screen muna ako. Tapos nun, pakita ko lang sandali. Sorry, mali. Single window. Ito. Ngayon, yung XY plane, ito. Yung friction, so, magdo-drawing na ako ng dotted na line para makita natin yung inclined plane. So, ito. So, ito yung angle ng inclined plane. Tapos, friction will be along this line. Tapos, yung normal force will be perpendicular, parang ganito. So, yung scale, hindi pa siya tama, pero at least yung directions lang. And if that's theta, ito, then ito, theta din. Kasi, di ba, parallel lines, tapos ang alternate angles equal. Tapos, ito, theta din. Kasi, ito, yung angle na nandito, complementary to theta. Tapos ito, complementary to this. So, kailangan na-reduce na theta din yan. So, ano yung components? Yung Fn, may gitna yung components ng Fn along y, dapat the vector Fn is equal to Fn magnitude. Tapos, yung x component is sine theta, I hat. Tapos yung y component ay cosine theta. Yung friction, ang x component would be negative f sine theta, cosine theta plus f, plus to, kasi pag ganun yun. Tapos may minus f sine theta j hat. So, ang directions, ganyan. Teka, screenshot ko lang para masend ko.
Tapos, stop share na ako para matuloy mo. So, pa-share ulit yung screen. Kita na mo? Okay. Kaya, wala pa. So, black screen lang siya. Pwedeng pa-stop and share ng external. Black screen. Kita mo? Tingnan mo? Kita na mo? Kaya, walang lumalabas eh. Black screen lang siya dito. Kita na mo? Ayan, okay na. Meron na. Okay. So, mv squared over r is equal to tapos okay, friction sine theta normal force sine theta tapos yung naiba yung inassume yung direction. Ang inassume mong direction towards the center yung friction, no? Okay. Baliktad yung inassume ko eh. Pero it should work. So, kaya meron tayong sign difference. Ngayon, tingnan mo yung acceleration sa y. Yung MAY. Parang kulang yung, check mo yung free body diagram ulit. Tapos, components. So, merong friction. May may normal force na component dapat, di ba? Kasi off axis yung normal force. Same thing, dapat may friction component yung MAY. Hindi pwedeng normal force lang yung may component dyan. So may friction component din yan.
Kasi may component yung friction along Y. Tayo pwede bang may isulat ka, gusto ko lang i-check kung ano, kung nag-update yung screen mo. Okay, sige. So, yung MAY, may problema pa. Dapat meron siyang component ng uh, Tama. ng friction. Okay, so MAY, yan. So, ngayon may two equations with two unknowns tayo dyan. Normal force, yung magnitude ng normal force, at saka yung friction. Yung other terms kasi known, given yun eh. So, solve for friction, solve for normal force. So for yun. Hmm. Mhm. Ito po parang circular. Okay, Tingnan mo. equations mo. Circular.
Mm, Hindi mo kailangan ng MAX at saka MAY. Diretso mo na yan na so, ganito, i-rearrange yung equations. Fn sine theta. Bakit hindi nagbago yung yung AX? Bakit parehong sine theta pa rin yung dalawa? Tapos, Tapos, yung isa, Fn minus F sine theta is equal to mg. Tapos, highlight ko yung mga known ay mga unknown. Eto, ni-rearrange ko lang yung system mo. Screenshot ko lang. ito yung known. Di pala alam pa yung angle. Ito. So, hinighlight ko yung mga unknown. Tapos, yung mga known, walang highlight. Tingnan mo sa messenger. Sino mo? Hmm. Okay, tapos dito. So, system of two equations with two unknowns siya. Ngayon, paano mag-solve ng ganyang system? So, pwede kang mag-elimination, actually, mas elimination yung method dyan eh. So, mag-cross multiply ka ng sine at cosine. And then, add and subtract. Parang ganun yung lalabas dyan eh. What if sine? Tapos nandito sine, tapos nandito cos. So, Okay. Yung right hand side dapat apektado Amo. So, sine cos. So, anong mangyayari? Okay. Pag ganyan, Fn times Fn equals, kasi magka-cancel na yung Tapos sine squared plus cosine squared is 1. Okay. Yung friction naman, so nakuha na natin yung normal force. Friction naman.
So, start from the same system, gusto natin ma-eliminate naman yung yung FN. So, maiwan yung friction. Yun nga po eh. Actually, pwede hindi na ako maging Kopyahin yung system ulit. I think we can do the same thing po, pero baliktad. Dito po, cosine sine. Okay. Tapos, I think that next, will work. ba't mo binura? Kailangan mo rin yung friction. Kailangan mo rin yung normal force. So natanggal ko lahat. Tapos kopyahin mo na lang yung system tapos solve naman for sine. For friction. Okay. Tapos copy mo yan. Tapos yung multiply by okay, ngayon hindi pwedeng cosine at sine kasi tinan mo, hindi magka-cancel hindi pwedeng plus. Minus. Actually, minus. Ano yung coefficient? Ano yung coefficient of friction? Yung ano po? Yung US? Ah, so US is so US is equal to Nandun na po siya na. Mm, check ko lang yung condition mo.
So mu s is equal to v squared cosine theta minus g sine theta. Pwedeng pa-compute niyan, tapos tingnan mo kung positive or negative yan. Kasi hindi pa natin chinek kung yung friction natin tama yung direction eh. Kasi kung nag-negative yung sagot dyan, yung sabihin yung friction na in-assume natin, mali yung direction, opposite. So, substitute mo na yung values. Kasi yan na yun eh. More or less. Plus or minus. It's one of those. So, magkakatalo lang yan sa sign. So, ano ba yung given? Yung radius is 200 meters. Yung speed ay tapos kailangan natin yung sin theta, cosine theta, di ba? Oo. Tingnan mo yung first part. Ayun, sige, balik tayo sa taas. Kasi dapat yun, nakuha mo yung cosine theta and sin theta for the case na may ganito. Para mo, yan di ba? Hindi alam na po Kaya, lahat. Pwede na po i-substitute. So, by substitute and then simplify. Kasi isulat mo in terms of tangent theta yan. Tingnan mo yung tingnan mo yung expression mo. Hindi, baba tayo sa tingnan mo yung if you factor out cosine theta sa mu s sa numerator at denominator, anong mangyayari? So, cosine theta, so magka-cancel sa denominator, tapos yung v square, tangent theta. Diba? So, ngayon, yung tangent theta, that's what? Tangent theta is v square over gr. Ngayon, yung v dyan, ngayon, remember, yung v na ginamit dun sa first calculation, iba sa v na gagamitin dyan. Kaya maglagay ang subscript v1, v2. Okay, and then calculate. Tingnan mo kung hindi mo kuhang
Okay, ngayon tingnan mo yung problem, yung first problem natin dito. Ang V2, 'di ba? That's 11. Ang V1 is 16.6. So, ang makukuha na sa numerator, negative. Yung denominator, positive yan. So, ang makukuha mong value, negative yung coefficient of friction. Ang ibig sabihin nun, kasi saan ba nanggaling yan? Nanggaling yan from our expression for friction. Yung friction na nakuha mo, negative. Ang ibig na sabihin nun, yung inassume mo na ang direction ng friction, yung inassume mong direction ng friction ay opposite dun sa actual direction. So, pag in-absolute value mo yan, yan na yung dapat na lalabas. So, ang tama niyan, dapat v sub 1 square minus v2 square over the same denominator. Or pwedeng gawin mo rin absolute value ng friction over normal force mu s. Pwede rin yun. Or i-absolute value mo lang yung buong lahat yan. Okay, sige. Substitute mo yung values sa SPY compute. Anong lalabas ng US? So, why substitute and compute? Ano yung nangyayari lang? Ano yan? Sorry? Syntax error pala po. Yung GR sa denominator, yung V sub 1 squared, iakyat mo. Kasi panggulo yung GR sa na fraction dun sa V sub 1 square, V sub 2 square. Instead, multiply numerator and denominator by GR. So V2 square minus V1 square quantity GR. Tapos yung denominator, yung product na lang, square. Teka, yung square ng product. Tapos yung GR square din. Tapos quantity. Yan. Okay. Ngayon, check ko lang ha. Teka. Yung 60, kaya gawin ko yung calculation din. So 9.8 times, unahin ko muna yun. So fraction, V sub 1 is 16.7. So 16.7 square minus 11.1 square divided by quantity 16.7 times 11.1 quantity square minus 9.8 times 200
square. Ngayon, times 9.8 times 200. I think kailangan mong i-recompute. It's not going to come out as 0.203. Pakita mo yung substitution. Or pakita mo muna yung substitutions dyan. So 9.8 times R is 200 times, yung V sub 2 mo is 11.1 square minus 16.6 square and so on. So pakisulat yung substitution para malinaw. Ang nakukuha ko kasi 0.08. So off siya by a factor of 10. So tama na may expression. Lalabas dapat yung ang bibigay sa'yo niyan, una, dapat negative yung sagot mo. Bakit positive yan? Kung yan yung ginamit yung expression. So, dapat kung absolute value, sige. Pero hindi pa rin yan, hindi nagtutugma yung sagot mo dun sa kung pinlagin ko sa calculator ko. So, kailangan mong i-recheck yung calculation. 9.8 times 200, tapos ang times yung 16. Hindi, sulat mo yung substitution para makita mo. Okay, nalo ko na mo. So, 9.8 tapos 200 meters. Tapos, mag-round off tayo, no? So, dapat maging 16.7 yan. Oo. Kaya, bakit 11.1 meters square per second square yan? May mali. I-check mo yung numerator. Mali yung numerator. V sub 2 square minus V sub 1 square. Kung ang V sub 1 ay 11.1, ano yung 11.1 square? Takang ko yung V sub 2 yung 40. Hindi. Ano pa lang yan, yan yung, di ba 40, kinonvert mo lang yan to meter per second eh. Oo. So, paano yung meter square per second square? Dapat yung 11.1 na value is a square mo pa. Yung units mo, mali. Okay, so pag ganyan, sige. Sa square mo, ngayon, huwag mo munang i-multiply 9.8 times 200 sa numerator. Punahin mo muna yung 11.1. So, fraction, 11.1 square
minus 16.6 square divided by 11.1 square times 16 points. Actually, dapat 16.7 yan pag round off. Square plus 9 point plus the quantity 9.8 times 200 quantity of those quantity square. Siya negative. Yes, negative pala siya. Mm. Tapos times 9.8 times 200. Anong lalabas? So 0.078. Is it possible? Basically mo. Okay, bakit siya nag-negative? Ang dahilan bakit negative siya kasi balik ka dun sa expression mo for friction. Aakyat ka, tingnan mo yung friction. Mhm. Yung free body diagram mo sa friction, downslope, ups. Eh yung totoong direction, ang ano niyan, ang actual direction of friction niyan ay upslope. Ano yan, you're traveling slower than yung no need for friction condition. So kapag mas mabagal ka, you're actually going to slide in, you're going to slide inward or towards the center, which means friction has to be outward, which means uphill, hindi downhill. Tama yung free body diagram na yan kung faster than 60 kilometers per hour yung speed mo. Pero you're slower than 60 eh. So the sign reflects the fact na yung assumption na it's friction has to be downward, opposite yung actual. Klaro ba yun? Hindi. Tingnan mo baba ka dun sa yung expression for friction. Pag sinubstitute mo dyan pag dyan ka nag-substitute, huwag mo munang pansinin yung mass. Pero yung mag-determine naman ng sign yung v squared cosine theta over r minus g sine theta eh. So, if v is smaller than the critical value, ang mangyayari niyan, na ganito, kailan nagsi-zero yan? So, friction becomes zero when v squared over r cosine theta is equal to g sine theta. Okay. Hindi, babalik ka dun sa yung original result. Actually, hindi mo na tama yung tama yung algebra mo eh. Walang issue yun. Ang ano lang niyan ay yung assumption lang talaga na downslope. Hindi totoo. It's actually upslope, which means friction is opposite in direction to what you assumed. Kaya ako na pag compute mo yung friction, negative. Tapos, dahil ginamit mo yung expression ng negative yung friction, nagke-carry over yan dyan.
Yung magnitude tama yan. It's 0.078. Yun lang talaga. Yung assumption na the friction is of yung in-assume na direction ng friction baliktad. Yeah. Padala ko sa iyo, ano, padala ko sa iyo yung page. Hello? Hello po. Yan. So tingnan mo yung tingnan mo yung free body diagram ko. Baliktad yung direction ng friction. So tingnan mo yung sa Messenger. So sinend ko sa Facebook Messenger yun eh. Kasi 2 pages yun eh. Tingnan mo ko. Acceleration is towards the center. Friction is upslope. Hindi pababa. Kasi pag walang friction, yung tendency ng car will be to slide downslope towards the center of the circle. So baliktad yung directions. V sub 2 square. Yung sa'yo lumabas V sub 2 square minus V sub 1 eh. Hindi ko lang sinubstitute kasi tinatamad ako mag-substitute siya. Pero yan yung setup. Okay, ano pa? What else can we say about this? Sa problem na to, yung tinumo yung coefficient of friction, yung theta na wala. So kung alam natin yung no friction condition, V2, kung yung no friction speed, no friction required speed, makukuha natin yung coefficient of friction for other speeds. Okay? Yun lang naman eh. Yung direction of friction is sa diagram mo, note mo lang na yung assumed direction of friction is opposite the actual direction. You don't, pag may ganong situation ka, you don't redo the computation. I-acknowledge mo lang. But yung assume ko, dapat ito yung direction. So, you take that into account sa further computations. Kasi lalabas yan eh. Pagka ginawa mo na tama yung direction, mag-flip lang yung sign. Anyway, okay na? Opo. Sige. So, let's go to the next, yung 57. Ito yung mga classic problems to eh.
So same thing. Free body diagram for the puck and the hanging mass. Yun. So yung ano po, yung ano po, yung ano, documents. Ano punta? Hello? Ano yan? Ito po. Mhm. So 57. Mhm. Tension. Tapos yung isa, big M. Yun. Pwedeng pa-share uli ng yan. Juice ay So kung hindi po, so yung ano, kumbaga yung what speed will keep the cylinder from falling. hmm. So free body diagram for puck and the cylinder. Tapos may tatlong equations ka pero yung isa useless kasi yung normal force at saka gravitational force acting on the puck magka-cancel lang eh. So useless siya. So you actually only need two equations out of three.
Anyway, sabihin mo pag ready ka na uli. Kasi patapos na yung session, yung ano eh, para mag-join ako ulit.